Good day everyone, I'm Carlo Bago and together, samahan niyo akong kilalanin at alamin ang background ng mga regular at secular na pari doon dito sa Pilipinas. During the Spanish colonial era in the Philippines, malaking usap-usapan ang issue patungkol sa sekularisasyon, kung saan basically, ito ay pumapatungkol sa paghahangad ng mga secular na pari ng kalayaan at mas maraming pribilehiyo bilang mga pari. As we all know, noon ay mayroong dalawang uri ng mga pari, the regular and the secular priest. Ang mga regular na pari ay kabilang sa mga tinatawag nating Franciscans, Recollects, Dominicans, and Augustinians. Samantalang ang mga secular na pari naman, na kilala rin sa tawag na native priest, unlike the regular priest, their job is to be responsible sa parish administration. Pero under sila ng supervision ng mga bishops and somehow, mas lesser ang tingin sa kanila as to compare with regular priest. Basically, nag-start ang conflict between the two priests nung nagkaroon ng inspection ang mga bishops sa mga parishes. And dahil itong ay hawak ng mga regular na pari, mariin nila itong tinutulan. Natuloy ito anyway, so maraming mga regular na pari ang nag-resign. Dahil nga sa maraming mga regular na pari ang nag-resign, si Archbishop Basilio Santa Justa ay nag-decide na kumuha na lang ng mga Pilipinong secular na pari para punan ang mga bakanteng pwesto noong 1774. Then, noong November 9, 1774, may royal edict na lumabas na nagsasabing dapat na ang mga secular priest ang mag-manage sa lahat ng simbahan o kaya naman ay dapat na nilang kunin ang kontrol sa mga simbahan na dati ay pinapatakbo ng mga regular friars. Pero hindi sang-ayon ang mga regular priest sa pagbabagong ito. Sinasabi nilang may racial biases at kino-question pa ang qualifications ng mga Filipino clergy. Mas naging grabe ang tensyon nang bumalik ang mga Jesus or kilala rin bilang Society of Jesus na tinatag ni Ignatius of Loyola. Lumalabas na para bang pinapabura nila ang mga Espanyol na pari. Dito papasok si Monsignor Pedro Pelaez o mas kilala natin bilang Padre Pedro Pelaez. Siya ang nag-lead sa kilala nating secularization movement noong panahon ng Espanyol sa Pilipinas. Again, ang goal ng kilusang ito ay naglalayong palawakin pa ang kalayaan, magkaroon ng reforma at modernisasyon sa loob ng mga institusyon ng relihiyon, pati na rin ang pagtulak para sa paghiwalay ng simbahan at estado. Pagkatapos ng pagpanaw ni Pelaez, hindi natapos ang secularization. Iba pang kilalang personalidad tulad ng tatlong paring sila Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora ay ipinagpatuloy ang pagsusulong ng kalayaan at karapatan ng mga Pilipinong pari sa loob ng simbahan. Sa huli, unfortunately, nadawit ang tatlong mga pari sa Cavite Mutiny. Pagkatapos ng mabilis na paglilitis, sila ay kinarote noong February 17, 1872 sa Bagong Bayan na kilala ngayon bilang Rizal Park sa Manila. Pagkatapos ng kanilang nakakalungkot na sinapit, sila ay kinilala bilang ang tatlong paring martir at ang kanilang mga kamatayan ay nagdulot ng pambansang paggising at nagpalakas sa hangarin para sa kalayaan mula sa mga dayuhang kolonyalista. And that's all. Thank you so much for listening.